check, 7:30 ng gabi at nandito na tayo sa Liliw kung saan susunduin ko na yung asawa ko at katatapos lang ng Christmas party nila. At syempre, kasama ko pa rin si Kopi, ito, nasa likod, oh. Lamig na lamig, parehas kaming nilalamig. Iba ang hangin dito sa Liliw, eh. Meron kayong napanalunan ng asawa ko sa raffle. Tingnan natin kung marami siyang dala ngayong pauwi. At napakaswerte nun pagdating sa raffle, eh, laging meron dala pa uwi. Pag hindi electric pan, ano nga bang ano nun, bit-bit nun. Basta madami. Malalaman natin pagdating natin dun sa tutor house niya. Nakapagsimbang gabi na ba ang lahat? At ang daming tindahan ng ano rito, mga pagkain, nakapalibot dun sa may paglabas ng simbahan. Meron puto bongbong, shawarma, at kung ano-ano pa, ang dami. Parang nagugutom tuloy ako. Merry Christmas talaga. Ang dami na nilang ilaw. Okay, dito na tayo. Tawagin ko lang ang aking asawa. Okay na, nakarga na lahat ng kailangang ikarga. Wala nang nalimutan. Ano? Baka may nalimutan ka pa. Okay na. Ano? Sige, lambot na lambot. Meron ka. Tingnan nyo kung gaano karami ang dala namin pa uwi. Iba rito ang pagkain. Tapos meron pa kaming pagkain. Ito, cooler. Anong cooler? Ano naman to? Tubig. Okay. So, sobrang dami naming dala ngayong pa uwi. Eh, dito ko na nilagay si Kopi sa harap. At gusto lagi sa tabi ng madudungam, eh. Mayos, ha? Arga. Gugutom ka? Anong gusto mo? Walang kahit ano, mahal. Kahit saan tayo bumili. Walang ganun. Basta sige, kung ano madadaanan. Pagka walang maisip, kahit ano. Pag pumunta ka bang tindahan, meron bang ibibigay sa'yo pag sinabi mo kahit ano? Excited ka na? Sa biyahe natin? Ba't kind of? Dapat excited. Meron kasi kabuanan, eh. Ayan. Kaya hindi makareact ng maayos. Pagka ganyan pa rin, ako ang lahat ang kikilos. Puto bongbong, ganun. Gusto mo? Aba, ramdam ko yung bigat ng bagahe natin, Yung ano pala, yung air pump mo, yung kay Mimio, dadalhin natin, Nandun mo kay Mimio? Okay, siya, pauwi na rin naman kami. Pagka uwi, mag-aayos pa ng gamit. At itong mga batuta kong to, yung 5, kailangan ko ring ayusan, liliguan ko pa. At kung halimbawang kaya pang ititrim pa to. Yung balahibo nila at mahaba. Mga anong oras tayo bukas? Mga tanghali na, ano? Ha? Depende. Siya, bukas na lang at kita-kits tayo. At kami maghahanap-hanap lang ng kakainin dito. At marami namang makikita rito ang mga nagtitinda. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Time check, 3:46 ng hapon. At talagang inabot na kami ng hapon sa dami ng inayos namin. Tingnan nyo naman yung nasa taas natin. Kung ano yung dala namin kagabi, mas madami pa. Full tank. At ang aming mga alaga, naka-hoodie jacket. Tsaka ito ay si Jarvis. At ginurom din namin kanina. Kaya inabot din ng hanggang maghapon. Andun si Jack. Jack! Ayan. Nilagyan namin ng harang sa gitna, as usual, para di magbardagulan. At si Kopi ang aking katabi. At asawa ko na ang bahala dun sa 4 na nasa likod. Ano? Okay na lahat? Ayos ang upo natin, Nasa ibabaw ka, para ikaw, Reyna. Ikot, Ikaw, nanay. Sakto ka lang dyan. Hindi mo sila makasilip. Silip, ayan, silip dyan. Jack, huwag ka na daw sumilip. Magugulo ka lang. Gusto pa naman yan, lagi nakasilip din. Silip lang, ha? Silip lang?
Isilip lang yan. Baka ano ba yan? Oh, naka-leash naman eh. Uy, tama na. Copy. Okay, ready na ang lahat. Ngayon natin masusubukan kung gaano kalakas tong ating tuktok. Sa dami ng dala. Mas marami pa. Ito yung pinakamadaming dala naming gamit sa lahat ng biyahe namin. Buti na lang meron ng Ha? partida, meron pa yan top load. Kaya nga, ngayon, buti nga ngayon may top load na tayo. Pwede na natin lagyan. Aahon pa tayo. Aahon tayo ng papililya. Anong pakiramdam sa... Ramdam ko sa ano, pagdadrive ko na talagang mabigat. Pero mababawasan naman to once na makarating na tayo dun sa bahay nila mama, sa Teresa. Gawa ng madami namang ibababa eh. Plano sana namin ngayon ay dumaretso ng camping. Butit umaraw naman, ang kaso dahil hapon na rin, inabot na kami ng hapon, mas mabuti siguro na idiretso na muna namin ang bahay. Tapos yung plano namin na pagkakampingan, doon na namin itutuloy. Pagka nabawasan na yung gamit, sobrang dami talaga eh. Hindi ka ngayon makalikot, ano? Subukan mo ngayon lumikot. Kargado, pero umo-overtake pa oh. Siyempre, dahan-dahan lang tayo. At sa dami ng dala rin natin, baka parang katulad sa truck na medyo hirap din pumreno. Mahirap din pigilan yung mga gamit mo. Mga nakasabit-sabit sa likod eh. Yung mga bag, kasi may dala rin naman akong laptop. At yung asawa ko, dala rin niya yung trabaho niya. Kaya, kung halimbawa magkakamping din kami, magtatrabaho yan sa camping. Kaya doon na lang muna kami sa bahay. At meron din naman tayong mission na gagawin. Dahil Christmas party ng Shipa. Pangatlong beses na tayong a-attend ng Christmas party ng Shipa Philippines. Sasabihin ko sa inyo kung anong mission natin. Wala ka na ba nalimutan? Wala. Sa dami ba naman dala natin, may malilimutan pa ba? Say nice ko na yan kagabi. Kusina na lang yung dadali. Ay, siya nga pala, naikabit ko na yung ano natin. Yung ating side mirror na malaki. Pantay ng malaki parehas yan. At dumating na din yung yung in-order ko sa Shopee na screw para mailagay natin yung side mirror. Malayo-layo ito. Si Jenber. Meron din yung tuktok, yung mas malaki, yung Motoposh. Yung mahaba. Oo, yung mahaba, yung ilan ang pwedeng sumakay doon. Kita niya, kargado talaga eh. Pati taas eh. Sobrang dami. Sana hindi na umulan. Ramdam mo, medyo malaro ang shock no, dahil mabigat no. Oo. Wala ka bang pang ano dito? Walang Tali. tali. Nandun sa taas, yung mga pantali ko sa camping. Para mapigilan ng nito. Para mapigilan yung pagbagsak. tingnan natin kung anong oras tayo makakarating. Siyempre, titigil-tigil din naman muna kami. Dito na kami sa highway at binabaybay lang namin yung panabi. Hindi naman kami pwedeng makipagsabayan sa mga sasakyan na mabibilis dito sa kaliwa namin. Tingnan nyo si Jack. Kita nyo ba? Pakita ko sa inyo si Jack ha. Okay din pala yung pinto nitong ating tuktok na hindi siya yung bagang full cover. Tingnan nyo ha. Jack! Ayan o. Tapos si nanay, ayan o. Si Jarvis nakasilip din. Hindi. Ay, hindi. Tutulog. Si Jack talaga mahilig sumilip eh. Basta yan ay nakasakay ng tuktok at umaandar at nakasilip yan, wala yang imik. Walang pakialam yan sa kahit sinong nandyan sa maligalig. nakasakay. Ha? Hindi maligalig. Kaya nga, wag lang makikita si Jarvis. Pag nakita niya si Jarvis ay magbabago bigla ang mood eh. Oy Jack, palahati na ng katawan mo ha. Nakaano ba yan? Yung taling-tali? Oo. Mamaya eh. Mahal, mukhang umuulan doon. Grabe yung dilim ng ulap oh. Bumubuhos na yata ulan doon eh. Sana hindi. Si Mocha hindi makalikot. Siyempre, nasa gitna lang. Bantay sarado. Mocha. O ano naman tilusot mo dyan yung ulo mo? Atsunga mo talaga. Sino yun? Mocha. Ito na nga, umuulan na. Dito pa lang kami sa Paite. Pinalitan ko yung yung wiper. Yan pangit. Hindi niya na yung gitna oh. Sabi nga ako. Alam ko maganda yung pinalit kong wiper. Para mas maganda pa yung stock. Okay na, napalitan ko na ng wiper at ayun, naano na yung gitna. Kanina ayaw man yung gitna, yung tubig sa gitna eh. At sinaraduhan ko na rin yung kortina.
Maampes na yung ano eh, yung tubig. Butit dala ko rin yung ano, yung stock na wiper. Nandito sa may ilalim ng upuan ko. Yung gulong, hindi ko na nilagay dun sa taas. Ang ginawa ko para magkasya dito sa may ilalim, ay tinanggalan ko ng hangin. Butit pinaltan ko pala ng malaking side mirror. Hindi kitang-kita ko lagi. Tsaka dahil ganito yung stock talaga ng side mirror, mas kita ko na. Kahit na isarado ko maigi yung ating kurtina, kita ko pa rin. Kamusta naman yung mga nandyan? O kala ko itulogin si Mocha. Ay, nakasilip na dyan. O nadungaw nga, kita ko sa rear view eh. Ayan, nahiga na ulit. Nahiya sa'yo. Ng hapon or paggabi na. At tumigil lang kami saglit dito sa lambak ng pangarap kong tawagin, yung aking tambayan dito. Ang aking asawa yun. Kain, kain! Ano to? Oh, SM bonus na banana chips. Kamusta naman kayo dyang apat? Wala namang magulo. Subukan nyo. Hindi makapengol eh. Oh. Ikaw, Kopi, okay ka lang dyan? Ha? Siyempre, okay lang yan. Sabi mo na yan. Nanay! Kaya mo siya Ba't dyan. nakaganyan ka? Gusto niya dyan na ano yung uso niya dyan. Okay na, boss? All goods na? Ba't ganun lang? Masakit lalamunan mo? Ano? Masakit ang kipi mo? Meron pa eh. Ano? O, ayos na ha? Larga na tayo. Ngayon, dito natin malalaman kung gaano kalakas sa akyatan kahit nakargado ang ating tuktok na si Guapa. Ingat tayo dito at mabibili sa mga sasakyan na dumadaan. Simula dun sa bahay hanggang makarating dito sa aking tambayan ay ramdam ko sa ating tuktok na si Guapa na kayang-kaya niya kahit na mabigat. Yung nga lang ramdam ko kapag siyempre liliko, medyo tumatagilid na. Pero pagka hindi ganito sobrang kargado, hindi siya ganun tumatagilid kapag lumiligo. Mas naramdaman ko din ngayon yung play ng shock. Kasi kapag hindi gaanong mabigat yung karga, medyo matalbog. Parang katulad nung nasubukan kong motor na Kimco KRP. Mas maganda yung play ng shock kapag merong angkas. Dito kapag merong kargado, mas maganda yung play ng shock. Gasolina natin, madami pa. Abot pa to hanggang makarating ng bahay. Mahal. Oo. Hindi tayo makakapag-camping ngayon. Oo. Anong gagawin mo? Magtatrabaho ka lang doon? Pwede naman. Meron ba tayong doon? Ano? Ang tanong, meron ba tayong pwesto ron sa bahay? Hindi mag-camping tayo sa labas. Di nga, sa labas tayo? Sige. Sige Tingnan mo ikaw, nagre-reklamo, nakalibre ka na eh. Sige, sa tayo? Depende kung pag tayo nadaanan ng guard, di tayo masita. Di naman siguro tayo sisitahin doon. Okay, bakit? Tapat naman yun ah. Tapat naman natin yung pagkakampingan natin. At saka ang kagandahan pati ng pwesto ng bahay is nasa parting dulo. So yung lupa na naandun, mas malaki. So, Wala naman pati sa usapan na, sa kontrata doon na bawal mag-camping sa garahe. Bagay. Pagka maingay, sigurado marereklamo tayo. Depende, oo. Sa dami ng alaga namin. Bukod dito sa 5 alaga namin na nandito, may mga iba pang alaga doon sa loob ng bahay. Ayun sila, merong mga kulungan. Meron. Itong atin, wala tayong dalang kulungan. Di okay na rin nga, doon na lang sa tent sila. Malaman nga ang sitwasyon. Tingnan natin. Malapit na tayo kung saan yung boundary ng Mabitak at saka ng Pililla. Kung saan doon yung yung paliko na paakyat. Pagka doon ako dumating, kahit ano pang dala kong sasakyan, motorman or yung dating tuktok, medyo mabagal. Pagka medyo parang kinakapos, ganun. Okay. Hindi man lang nahirapan si Guapa dun Oh, lamig! Dito na tayo. Konting kanto na lang. Maga magsara yung gate dito eh. Alas 9. Sarap tulog mo
We're home! Tawag. Oh, yan. Paano? Ngayon na nakapunta na. Ayun na. Ingay! Nag-ingay na. So, decided na talaga kami na dito kami magkakamping sa tabi ng bahay. At para sa ganon, hindi rin magulo dun sa loob at sobrang dami ng alaga. Nandito si Mocha, si Nanay, si Jack nandun sa ayun si Jack oh. Si Jarvis ipinasok kanina eh. Pero si Kopi nandito sa favorite niyang upuan. At naiano ko na yung lamesang gagamitin namin at nabili lang ng ulam ng hapunan. Ano boss? Dito na talaga tayo? Gutom na ako. Oo. Bakit? Aba? Ato upo pa dun sa upuan ko. Aba! Yun Aba! pala yun. Wow! At kanina ay pinantay ko lang yung lupa para sa ganun walang umbok pagka naglagay na tayo ng tent. At yung tent na gagamitin natin ay eto, Lone Rider. Sino mga nakakaalam ng tent na yan? Yan ay pinadala sa atin ng Lone Rider. Ito ay yung tinatawag na moto tent. Although hindi man tayo naka motorsiklo ngayon, nakatuktok tayo, pero all goods naman yan. Moto pa rin. Moto pa rin yun, di ba? Mamaya, malalaman nyo at makikita nyo kung ano itsura nito. At yung iba pang gamit namin, hindi ko naman lahat ibinaba. Kasi di pa rin naman namin gagamitin eh. Yung mga kailangan lang ibaba, na ibaba na yung mga pasalubong, mga pagkain, nandun na sa loob ng bahay. Ayun, no? Ma, nasan si ano? Bubbles. Ay! Uy! Gano'ng karami? Ang liit! Mas cute siya kaysa kay Kopi. Ano? Ano ito mukha? Oy, Jarvis! Andiyan ka. Magulo. Ganong karami ang mga alaga dito sa amin. Pag umuwi kami, kagulo. O kaya hindi namin maipasok yung iba eh. Assemblin ko na yung tent para habang nag-iintay kami na dumating yung biniling ulam. Nakaayos na yung mismong tent. Tingnan natin kung gaano to kalaki. Hindi yata pa ganyan man. Sa ibabaw. Teka lang. Dahan-dahan lang at baka madamage yung tent sa loob eh. Ay. So dalawa to. Ito yung mismong moto tent. And then nag-request ako ng owning kit nila. Ito yun. Kasi pag sinabing moto tent, yung tent na to ay pwede mong igarahe yung mismong motorsiklo. Meron siyang parang owning na naka-ready na parang garahe. Malaki pala. Kung halimbawa ang gamit ko si Beastie or kaya si Mimio, mas mahal pa yung moto tent kaysa dun sa motor. Logo ng Lone Rider and then merong warning sign or babala. Ito, dito pala binubuksan. Para pala siyang dry bag eh. Oh. So ito, higpitan lang pala to. Luwagan muna natin para matanggal natin yung laman. Wow. Tingnan nyo naman yung pang niya. Yung mga sticks na nandito. Pegs. Tingnan natin tong pegs. Alam ko yung pegs nito is itsurang premium quality. Ang gaan. Ang dami. Meron pa nakalagay na Lone Rider na logo. Ano to? Parang repair kit. Ground sheet. May nakalagay na SOS. Try nga nating ilatag kung gaano to kalaki. Hahanapin muna natin yung kabilang dulo. Kasi yun yung nakita ko sa tutorial eh. Ang laki pala nito. Parang kukulangin yata yung lupa nyo rito. Anong grabe? Grabe sa laki talaga to. Hindi ko tuloy alam kung paano natin ilalatag. Pag-assemble pa lang, medyo nahihirapan ako. Paano pagtitiklop pa nito pagbabalik? Paano pagtitiklop nito? Let's figure it out. So yung mga stick nito is color coded. Meron siyang pula and meron siyang black. Dalawang pula, isang black. And ganun din yung paglulusutan. Kung sa kulay pula din. And then pagka kulay black. Sa wakas, natapos din i-set up ang moto tent. Di ba? Hanga siya, akala niya maliit lang. So itong parting to na kung saan kami kakain, ito mismo yung paradahan ng motor. O halimbawa, di mo naman ipaparada yung motor or wala kang ilalagay na sasakyan dito, is, ayan, pwede mong gawing kainan or kung ano mang gusto mong gawin dito. Tapos ito na mismo yung tulugan. Pakita ko sa inyo. Tamang tama pa, favorite color natin, red. Ayan. So ganyan siya kalawak. Mamaya ilalagay ko na yung airbed and madami siyang exit or entrance. Ito pwede itong buksan,
So ito yung isa, and then ito pwede rin itong buksan. Tapos yung kabila nun, pwede rin buksan yan. Para yung ano ba, airflow, yung ventilation. Wow, sarap ng aming pagkain. Uy, nagumala na ng gumala. Kasi mo ka. Ayan oh. Si Mocha oh. Kape, dito lang, kape. Kain kayo dyan. Kain, munggo with ampalaya and tokwa. Katapos namin kumain, nag-aayos na rin ng mga gamit. Binababa ko yung mga nasa tuktok. Itong isang to oh. Wow! Parang buhay ah! At yung ground sheet na gamit natin, yung pang altitude natin, na tent, dito ko muna nilagay sa harapan. At para nang sa ganun, yung mga alaga namin, pwedeng humiga-higa rito. At yung mga kapitbahay namin, ito, nakikisyoso pa dito. Nakikipag-chismisan. Martes muna, bago daw matulog. Mag-aalas 11 ng gabi at nahakot ko na rin sa wakas lahat ng gamit namin dun sa tuktok. So, wala na natitirang gamit dyan sa tuktok. Lahat is nandito sa mesmong tent namin at saka sa loob ng bahay yung mga importanteng gamit. At ito ang pwesto ng aking mga alaga. Oh. Si Mocha, nandun sa mismong bag na nakalagay yung mga diaper, malambot dun eh. Si Nanay sa upuan, si Kopi, nagpalit yung dalawa. Inagawa ni Nanay dun sa favorito niyang upuan eh. Si Jarvis nakakulong para nang sa ganun ay hindi magpang-abot tong dalawang barako na to. At si Jack naman ay nakatali naman to eh. Tingnan nyo naman ang pwesto ng aking mahal na asawa ko. Sabay ganun ah, kunwari tutulog na. Ang galing ah. Uy, ang galing ah, biglang ganun ah. Yung binili kong airbed na queen size bed, yung gamit natin dun sa altitude tent natin is saktuhan lang yung laki niya rito sa Lone Rider Moto Tent. Meron pang uwang doon. Hindi siya tuwid na gano'n ha. Naka-bedsheet pa. Pagka ganito pala yung tent mo, itong Lone Rider, is parang may dala ka na rin palang bahay. Sa sobrang laki niya. Maganda naman pala eh. Tapos yung ating syempre Blue Yeti AC60, dala rin natin yung B80. Pero hindi ko muna siya pinagsama kasi hindi ko pa naman kailangan gaano ng maraming power. Kaya ang mga nakasaksak ko naman yung mga battery ng camera. Ito, PLDT Home, prepaid wifi. Pero yung ilaw namin doon, ayun, isa na lang yung bukas, pinatay na ng asawa ko yung isa. So ayan ang itsura ng aming munting bahay dito sa subdivision. At ayan, kapitbahay namin yung sila mama. Yung aming tok-tok ay doon nakaparada. Ayos di ba? Pero syempre, dadalhin ko lang yung mismong moto tent kapag kumpleto kami. Lahat ng mga alaga ko at saka asawa ko. Kasi maganda kapag ito yung dala mo is mag-i-stay ka ng mga 2 araw or higit pa sa isang camping site. Pero kung halimbawa ang gagawin natin is 1 araw lang naman sa isang camping site, mas okay na na lang yung altitude tent natin tsaka owning ang iset-up para mas mabilis. Kasi medyo may kalakihan nga siya and medyo mahihirapan din ako mag-isa na itiklop. Ngayon na alam ko na kung paano yung step by step sa pagde-deploy niya, mabilis lang. Kita ba na siya? Dark green ang kulay. Baka kasi sa mismong itsura sa video is kulay black siya, no? Pero dark green talaga siya in person. Meron siya ditong guidelines. Kung halimbawa may malakas na hangin para hindi masyadong dalhin, pwede pa natin tong itali. Pero dahil dito tayo sa Teresa, dito daw ay hindi gaanong umuulan. Hindi tulad sa atin sa Laguna na palaging umuulan. Maraming salamat sa Lone Rider dahil meron tayong daladalang bahay. Moto tent. Kunwari tulog na nunood pa eh. Bukas na lang ulit. At pakita ko sa inyo kung ano itsura sa umaga ng aming tent dito sa mismong tabing bahay na nila mama. Asya, good night na. Bukas na lang ulit. Aywa. Hindi tilaok ng manok ang maririnig mo dito eh.
tahol ng mga alaga ko eh. Ang iingay ba? Hello, Kobe. Puwit akong gulo ng dalawa ba? Si Jack, ilagay ko kaya doon sa may tuktok sa ilalim. Nako, lalo nga doon ko nga nilagay, nag-iingay. Yes mo ka? Dito ka? Ayun dalaw ni Kobe. Si nanay in-hit eh. Lumalapit kay Jarvis. Gustong, alam mo na. Kaya kailangan lagi naka-diaper. Hoy! Pasok dito! Hoy! Saan kayo pupunta ang dalawa? Ang gulo-gulo mo ha, ang gulo-gulo mo. Magang-maga. Pakita ko nga rin pala sa inyo na yung moto tent is merong mga lagayan dito. Meron kang ilalagay. And meron din sa loob pagka matutulog ka na. Dito naman sa may parting baba. Ayan, dalawa rin. Although malamig dito sa labas, pero pagka nasa loob na mismo ng tent, hindi na ganun kalamig. Kumbaga talagang naano niya yung lamig. Nahaharangan niya. Kapag ka naman siguro mainit, kailangan mong buksan yung yung kabilang pinto ng tent para sa ganun merong may pumapasok na hangin. Alas 8 ng umaga at ito, umulan eh. Kaya ang ginawa ko, yung altitude na awning natin, nilagay ko na. Para sa ganun, mas malawak din yung sakop sa labas. Kasi kung itong mismo ang aasahan ko dito sa mismong tent natin, umaampias. So ayan nabasa na ngayon dito sa baba eh. Uy, tumahimik na. Tanyo tsura nito ni Jack oh. Kaliligo lang niyang kahapon ah. Nilatagan ko, gusto dun sa lupa oh. Tanyo yung pagkadumi-dumi na naman. Tapos si Jarvis at saka si nanay, hindi ko talaga mapaghiwalay at ang ingay. Ayun, pinagsama ko dun sa tent. O di, bahala sila ron, naka-diaper naman eh. Naghahani mo ng walang niya oh. Butit may nagtitinda ng suman. Ang binili ko ay kamoting kahoy. Sa wakas tumahimik din ang lahat. Silang pala ng dalawa na mapagsuloy oh. O dito mahimik. At ito naman, para tumahimik din, dapat hindi nakikita yung dalawa. Ito naman dalawang to ang nagpapaumpisa pag may nakitang ibang tao dito na dumadaan. Kamoting kahoy, baka di kayo nakain nito ha. Rich kid ka kasi. Tingnan nyo, bisitahin ko yung dalawa rito. Nag-honeymoon. Huli! Umiibabaw si Jarvis. Hindi mo kaya yan, pares kayo naka-diaper. Higit, bahala kayo, magpakapagod kayo dyan. Tingnan natin yung mga tulo ng ulan dito sa ating Lone Rider Moto Tent. Ayan pumapatak-patak lang pag pinagpag Nakikita ko dito yung sa tela niya. Parang halos nagkakapareha siya dito sa tela ng ating awning ng altitude. Ganun eh. Kinawit ko na rin yung dalawa pang guy rope dito sa unahan. Tapos ayun yung sa kabila. Nasa ganon, mabatak-batak yung nandito sa gitna. Hindi maipon yung tubig dito. Yung ulan niya ata na to, kami yata may dala nito eh. Yung sabi ko kagabi na hindi gaano umuulan dito. Ngayong umaga biglang umulan. Guwapa talaga ba? Pag pinagmamasdan ko yung tuktok natin, guwapa talaga. Kahit saan anggulo mo tingnan eh. Iba talaga siya sa mga tuktok na normal nating nakikita. Mas maganda yung nito, tindig. Nung nakaraang upload pa lang nga natin, nakalimutan pala akong pasalamatan na bagong members din at naligtangan ko yata siyang basahin. Maraming salamat kay Hierry Lim at saka kay Camp with Joy. Yan, nakasama na natin yan sa Blue Witty. And si Camp with Joy ay isa rin sa mga campers na merong ganitong tent, moto tent, yung Lone Rider na ganito kalaki. So soon siguro pagka nagkasama kami niya ni Camp with Joy ay pares kaming naka moto tent ng Lone Rider. Ang ganda siguro tingnan nun sa campsite pagka pares kami nakaganito tas nakaparada yung motor and akin naman yung tuktok, di ba? At syempre sa nagpadala ng super thanks kay Yuya Yuya Flyer. Ayan, maraming salamat bro. Ato, ang mga alaga ko ay mahimbing na. Buti naman at mahimbing na tutulog. Maya ulit ako magbabawi-bawi ng tulog kasi kulang na kulang yung tulog ko sa ingay nitong mga to eh.
alas 11 ng tanghali at kagagaling lang namin nila mama sa sa palengke. Sinamahan ko gamit si Guapa at si Kopi lang din naman sinama ko. Mamaya liligpitin na yan at kailangan mo na rin namin pala tong ligpitin gawa ng magagamas daw dito tapos papantayin yung lupa. Pagkapantay ng lupa saka ulit ilalagay. Nagano lang talaga kami. Nag-testing talaga lang ng ng moto tent. Yun naman ang purpose kaya tayo magkakamping to test to Ano, tatay ka ba? Mali ka rito. Labas ka. Nanay! Nanay! Tamo. Pagka sinama talaga si Jarvis sasama yan. Gusto nila magkasama sila eh. Dito, oh, tamo. Mahal na mahal si Jarvis. Diyan ka. Sige, magsama kayong dalawa. Suluhan nyo ulit tong tuktok. Diyan kayo. Hindi mapaghihiwalay ang dalawang to. True love. Ano? True love ba? True love? Pero bawal na mabuntis ha. Akala ko naman dudumi to si Jarvis. Talagang gusto lang nilang suluhin yung tuktok. Gusto nilang sila lang dalawa. Ayaw na may istorbo. Pata mo, tumahimik ko. Alas 2 ng tanghali at natulog ako. Kagigising ko lang. Merong pinalalamob sa atin na papasko ang altitude at nandito na. Sir, keep the change na po. Ay, keep the po. Merry Christmas po. Merry Christmas, sir. Sige po. Thank you very big. Thank you mo rin po. Merry Christmas. Then sa altitude, nakaramdam na rin ako ng kahit papaanong init dito sa loob dahil medyo maalinsangan na yung panahon. Tumigil na yung ulan. Kung makikita nyo, wala na yung mga alaga ko dito. Wala na rin doon. At pinasok na ng asawa ko. Mahinit na kasi nainitan sila. Kaya nga. Ako naman ang magliligpit nito eh. Nalimutan ko pala yan. Dalhin yung mismong electric fan, yung dala-dala natin. Yung merong ilaw. Ngayon, ito pinadala sa atin ni Sir Prince ng Altitude ay bagong produkto nila. Ayan. O, diba? Electric fan. At saka ilaw. Ang kagandahan dito may stand din. So soon magkakaroon din ito sa Altitude. Abangan nilang ninyo. So siya ay merong kulay white at saka kulay black yata to or gray. Ayan. Sir, ingat! Sige pa. At kanina rin sumakit ang ulo ko kaya kinailangan ko talaga matulog. Ang alam ko ito ay built-in battery na. Ito nakalagay naman pala 10,000 mAh. So, matagal-tagal yun. So, pwede rin siyang as power bank. Meron siyang USB Type A. Yung USB Type C niya kung i-charge mo to. May tatlo siyang settings ng speed 1 at saka 2 and 3. Tatlo. Sarap. Karamdam din ng hangin. Banas na banas ako kanina doon sa loob eh. Tinitiis ko lang at masakit yung ulo ko eh. Tapos dito, bukod dun sa speed niya, meron din siyang pindutan ng timer para mag-automatic na mamamatay siya. 1 hour, 3 hours, and 5 hours. Itong pangatlong pindutan na to. Tapos, itong unang-unang pindutan is yung ilaw. 1, 2, 3. Hanggang 3 settings lang din. Bukod dun sa stand niya, is pwede mo rin siyang isabit. Ang gulo pa pala ng buhok ko. Parang ano lang to eh. 1/4 inch na screw. Mahal, di mo na problema ang electric fan, meron na tayong dala. Kasi kanina, ang gamit niyang electric fan ay yung dito sa bahay, which is ang kailangan ay AC. So gagamitin pa sa Blue 80. Ito hindi na. I-charge na lang at pag na full charge na, pwede na. Hindi na namin dadalhin to. Nagugutom na rin ako, kakain muna kami. Lilinisan ko pa si Guapa. Ito ang dumi. Anong ulam? Ako, paboritong ulam. Pasintabi sa mga hindi pwedeng kumain ng dinuguan ha. Ayan, ang pesto ng akin lima Ito yung kagandahan pagka ang camping namin, taping bahay lang. Hindi na kami magluluto dun sa mismong tent. Kakain na lang, makikikain na lang. Menu ka na? May menu ka na para sa camping? Wala ka pa naisip? Wala namang paano mag-menu. Menu, ano ulamin? Wala pa Pwede pagbiyahin na natin, saka ka ang lulutuin. or mag-aalas 5 ng hapon at nag-i-import na ako ng mga video files para mag-edit.
At syempre, dahil gamit na natin yung laptop natin, ay kung makikita nyo, yung BAT at saka yung AC60 ang ginagamit nating power para sa ating laptop. At ginagamit ko na rin yung electric fan na regalo sa atin ni Sir Prince ng Altitude. Oh. Kanina ko pa gamit to ha. Nung pagkarating ng portable fan, is natulog pa ako kanina. Mga ilang oras din yan. Parang 2 hours, mga ganon. And hindi ko pinapatay yung portable fan. Eh hanggang ngayon, oh, bukas pa rin. Number 2, ano to eh? Number 2 ata. Naka number 2 nga. Tapos mag-import, di syempre mag-e-edit na ako. Pagkatapos ko mag-edit, upload ko na kagad. Kaya sa oras na napapanood nyo to, ay katatapos ko lang mag-edit para dun sa mga members. At sa mga subscribers natin dyan, siguro napapanood nyo na to nung in-upload ko ng 6 PM sa ating YouTube channel. Take note ha, tuwing 6 PM ako nag-upload at kapag dating ng 6 PM at lumagpas na, ibig sabihin wala po akong upload ng araw na yon, okay? Taayusin ko na rin to mamaya, itong ating owning at saka yung ating moto tent. Time check, alas 7 ng gabi at katatapos na rin naman yung ine-edit ko. Meron pala ditong bazaar na dinadaos tuwing weekends ata. Ayun dun sa mismong basketball court dito. May mga nagtitinda-tinda. Hindi ko pa nalilinis yung tok-tok natin. Maya-maya siguro pagkatapos ng ine-edit ko. Parang ang sasarap ng mga pagkain dun. So paano, dito ko na muna tatapusin tong ating vlog at mamaya ay titiklop ko na rin to pagkatapos na mag-edit. Parang sa ganon, pinapanood nyo na ngayon tong in-edit kong to. At tayo ay meron pang pupuntahan, which is yun yung sinasabi kong mission natin para sa Christmas party. So paano, ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa.